May nagtanong sa akin, boss, sa akin ganito nare-receive ko kapag tinatanong ko kung anong company ayaw naman ko sumagot. Magandang araw. This is Police Captain National Police Commission Office, Makati Station 7. Ikaw ay nirereklamo ng inutangan mo na kasalukuyang nakababa na ang warrant of arrest mo. Kaya i-hold ka muna namin. Pupuntahan ka dyan ng mga tauhan ko sa inyo para arestuhin ka at babasahan ng warrant of arrest at human rights at ipakita ang ebidensya laban sa iyo. Maaari magpiyansa ka na lamang ho na 45K to 50K upang makalaya ka ng panandalian at kumuha ng sariling abogado. Ngayon naman po, ang Napolcom naman ang ginamit. Ibang klase talaga. Ano po? Um, uh, Himayin ho natin. Ano po? Una po, alamin po muna natin kung ano ang purpose ng National Police Commission. Okay? Or ang Napolcom. The National Police Commission or NAPOLCOM administers and controls the Philippine National Police or PNP, advises the President on all matters involving police function and administration, and renders to the President and the Congress an annual report on its activities and accomplishments. So, maliwanag po. So, sila ho ang nag-administer at nagpo-control sa PNP. So, bakit ho kayo mini-message? O di po ba? Napakalaki ho kasi ng saklaw ng ng Napolcom, ang buong kapulisan po natin or ang buong PNP. Bakit ho nila pa papakialaman o uunahin yung hindi nyo nabayarang utang sa ULA? Hindi po ba? Hindi pa lang naman ho nababayaran eh. Bakit ho ganyan sila? Diba? Mali-mali pa pagka nag-message. Ginagamit pa ang Napolcom. Oh, dapat sana bago ho kayo gumawa ng message, inalam nyo muna kung ano ang purpose ho ng Napolcom. O hindi nagmukha na naman kayong tanga. Ito pa ho ha. Ito pang kalokohan nila. Meron daw nagrereklamo na inutangan. Kasalukuyan nakapagbaba na ng warrant of arrest. Ba't ho magbababa ng warrant of arrest? Meron ho bang isinampang criminal case na napatunayan? Wala ho eh. Oh. Di ba? Mariusip, tinatanong lang ho kayo kung anong pangalan ng kumpanya. Ito ipadadala ninyo. Ano klase sagot nyo? Naintindihan nyo ba yung tanong? Oh. Ito pa, isang nakakatawa. Pupuntahan daw sa bahay para basahan ng warrant. Okay. Pero babasahan din ng human rights. Tanga. Baka Miranda rights. Ano kamote kayo? Gagawa na lang kayo ng message. Mali pa. Hindi yung binabasa human rights. Mariusip. Bobo. Alam nyo, dumadagdag pa kayo sa sa isipin ko eh. No? Ang kamote. Ako pala, pasensya na ho kayo kung hindi ho ako nakakapag-upload ng videos no, ng mga nakaraang araw kasi po meron ho kaming inaasikaso sa aming pamilya kasi po yung aking pamangkin na si Sean Cruz hindi pa ho nakauwi since February 14 no. Hinahanap pa ho namin siya ano po, sana ho makita na ho namin no. Kung sa mga gusto kong tumulong no na makita agad yung aking pamangkin, meron ho akong in-upload na video sa aking TikTok account at saka po sa aking Facebook page. No? So, pakitulungan na lang po kami. Ano po? So, mabalik po tayo dito sa message na katangahan na to ng mga ola. No? Una ho, hindi ho yan ang purpose ng Napolcom. Okay? Pangalawa ho, hindi ho kayo may issue ng warrant of arrest kasi wala pa naman pong isinampang criminal case sa inyo na napatunayan na kayo ay nagkasala. Di po ba? Yun ho ang may warrant of arrest. Pagka po sa utang na hindi nababayaran, no, na wala naman pong panlilinlang at panlulokong naganap, no, small claims po ang ipinafile na kaso, which is civil case. Ba't ho magkakaroon ng warrant? Di po ba? Tapos pamali-mali pa, pupuntahan pa sa bahay.
para daw basahan ng warrant. Ang warrant po hindi binabasa. Isineserve po yan. O isa pang katangahan. Babasahan daw ng human rights. Oh, hindi yung human rights ang binabasa. Miranda rights po. Oh, nakita nyo na mga katangahan nyo. Manong magbasa muna kasi kayo ng batas. No, mag-aral kayo ng batas natin. Bago kayo maggagawa ng ganitong mensahe. Tapos may ipapakita pa raw na ebidensya. Ano ebidensya? Ang katangahan nyo. Tapos meron pa. Sasabihin pa, magpapiyansa ng 45K to 50K para makalaya ng panandalian. Bakit judge ka? O huwis ka para ikaw ang mag-decide kung magkano ang piyansa? So, alam na alam ho natin, talagang walang kaalam-alam sa batas. Ang mga damuhong taga-ola na to. Hindi po ba? So, ayan, maliwanag ho. Ako, binasa ko lang ho siya, no? Hindi ho ako abogado, ha? May alam ho ako sa batas. Dahil ho ako ay nagbabasa, kahit papano, at gusto ko ho maging abogado talaga. Kaya lang, alam ko ho na hindi ko kakayanin, no? Unang-una, oras ho, hindi ko kaya. Marami ho akong trabaho. Ano po? Pangalawa, alam ko hindi kaya ng kukote ko. Dahil ako'y average na tao lamang. Hindi naman ako ganun katalino. Kaya lang ho nakakaintindi ho ako ng batas. Ano po? Kasi pagka nag-abogado ko kung ano-ano na syempre doon na lang ho ako sa spesyalidad ko. Ang alam ko kasi maningil. So syempre ho, yung batas ho sa paniningil o sa mga loans ang kailangan kong pag-aralan o yung sa mga utang. Yun ang pag-aaralan ko lang. At least, dun lang ho ako, maliit lang yung saklaw ko. Hindi ko na kailangan pag-aralan yung iba-iba pang batas. Doon na lang ako mag-concentrate. Ganun lang ho ang mindset. No? Sa inyo pong mga maniningil ko ng ola. Ang sinasabi ko lang naman ho, mag-aral kayo ng batas. Hindi ko naman ho sinabi mag-abogado kayo. Oh. At least pag-aralan nyo, meron kayo nalalaman kahit konti. Pwede nyo naman yung i-research, ba't kailangan yung ganito pa gawin ninyo? Mananakot na rin lang kayo, magpapadala na rin lang kayo ng harassment messages. Ano katangahan pa? Oh, tama ba yan? Oh, pagka nakita pa ng ating ng napulkom yan, naku po. Mario Joseph, baka kung saan kayo damputin. Oh, hindi ko maintindihan sa inyo bakit ganyan ang ginagawa niyo paniningil. Sinisira niyo itong mahal na mahal ng industriya na to. Mario Joseph. Matagal ko na hong ginagawa ito, pero wala hong bumaboy na kagaya ng ginagawa ninyo. Ano kayo? Disgrace kayo sa larangan ho ng paniningil. Dapat talaga kayo, ipakulong. Oh, sa totoo lang. Nakakayamot kayo Papunta ho tayo sa nagpadala ho ng tanong, sa akin ho, kagaya mo ng lagi kong sinasabi, pag-ipunan nyo ho ito, at mabayaran nyo yung inyong utang. Wala ho tayong magagawa kasi ganyan yung mga ola na yan, ayaw magpakilala. No? Matatakot sila sa multo nila di ho ba? Ayaw nilang malaman na tanga sila. Kasi pagka nalaman na kung anong kumpanya sila, ayan, katangahan niya. So, mabalik mo tayo sa inyo, dun sa nagtanong, pag-ipunan nyo ho, nang mabayaran nyo siya. Na matapos na ho yung, yung paghihirap nyo dyan sa mga ola na yan. So, ang gawin nyo po is, pag-concentrate kayo sa trabaho nyo, pag-ipon ho kayo, maghanap po kayo na side hustle ninyo, Tapos pagka nabayaran nyo na ho siya, wag na ho kayong mangutang sa mga ola na yan. Kasi habang tinatangkilik nyo ho yung mga ola na yan, hindi ho titigil yan, dadami at dadami pa rin yung mga yan. Okay? Kung gusto nyo ho talagang malaman yung mga legitimate na lending,
pumunta ho kayo sa SEC, sa website nila, no? Hanapin nyo ho yung mga legitimate na kumpanya ron, no? At pumunta rin ho kayo sa CIC. Kailangan po yung, yung pangalan niya sa SEC, meron din ho sa CIC. Yun ho, legitimate yun. Ano po, kasi yun, nag-utos ho ang, SEC na dapat lahat ng, ng lending at financing ay nakarehistro po or miyembro ng CIC. Okay? So, yun po ang isang tip ko sa inyo para malaman nyo kung legitimate yung mga online lending apps na yan. Okay? Pangalawa po, no? Kung mangungutang din lang kayo, doon na sa sa mga lending, financing at bangko na tradisyonal. Ngayon, kung talagang gusto niyo sa sa online, sa kayo, doon kayo sa mga web-based, huwag kayo sa app-based. Kasi po, pag web-based, hindi ho mananakaw ang detalye ninyo. Kayo ho ang maglalagay doon kung ano ang hiningi nila. Kung hiningi nila pangalan ninyo, address, telephone number, reference, kung ano man dokumento ang hiningi nila, yun lang po ang maibibigay nyo sa kanila. Unlike po sa apps, pag binigyan nyo sila ng permission, ubos ang information yun, kung ano man na nakalagay sa cellphone ninyo. At isa pa po is, i-build nyo po ang inyong credit standing. Ano po? Mag-open ho kayo ng, ng bank account. Kahit simulan nyo sa 1,000, o hulugan nyo 500. Darating ho ang panahon, kayo ho nga alokin ng credit card ng mga yan. No? O di kaya kayo nga alokin ng loan ng mga yan. No, ganun po ang pagbibuild ng No? Kasi ako ganun ho ginawa ko eh. No? Kung mapapanood nyo po yung mga luma kong videos, no? Yung mga dati kong videos, nagkaroon din ako ng problema sa credit card. No? So, pero pinilit ko siyang bayaran. No, ginawang ko po ng paraan, no? Nakipag-ugnayan ho ako doon sa bangko at nanghingi ako ng payment option, no? So, structure po nila, no? Although mahabang panahon ko siyang binayaran, pero I see to it na tinupad ko yung aming usapan para po patapos ko yung problema ko na yun. Although hindi ho pagkatapos ng utang ko pinautang na nila ulit ako or maayos na yung credit standing ko. Taon pa po ang binilang. No? Kayo po magagawa nyo rin 'yan, no? Ngayon, pagka napautang na ho kayo ng mga lending, financing at saka bangko ng mga legitimate, huwag mong sisirain ang inyong pangalan, no? Kasi ho yung mga 'yan, hindi ho lang 7 days ang termino, no? Meron ho 'yan 1 year, 2 years, 3 years or maximum of 5 years. At equal po ang amortization niyan monthly. Okay? So, dun po kayo manghiram. Kung gusto niyo talaga manghiram. At kung kailangan niyo talagang manghiram. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ito. Nagibitahan kayo na suportahan ng ating mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.